Magandang araw, Pilipinas! Kayo ay nakikinig sa Trendline FM 92.7. Tunog ng kultura, tibok ng bayan, ang himig ng bawat mamamayan. At ngayong umaga, narito ang headlines sa mundo ng kulturang popular. K-pop virtual reality concert ng Hyper 7 umabot ng 80 million views sa loob ng isang gabi. Pinoy pop group na Talawave kinilala bilang Cultural Youth Ambassadors of the Philippines. Vegan City Kusina at Kulturang Festival tampok ang street food at modern food art ng kabataan. Philippine Valor Hawks pasok sa World Cyber Cup Finals matapos talunin ng Japan sa Mobile Legends Showdown. Pinay singer-actress Rina Velasquez trending sa global music scene. At ngayon, dumako na tayo sa mas malalim na detalye ng ating balitaan para sa pangdaigdigang balita na ihahatid sa inyo ni Marian Nahera. Muling pinatunayan ng K-pop ang global influence nito matapos ang Hyper 7 Virtual Reality Concert 2025 na nagtala ng 80 million live viewers mula sa higit 60 bansa. Ginamit sa konsyerto ang Metaverse stage kung saan maaaring pumili ang fans ng digital avatars, makipag-interact sa hologram ng kanilang paboritong idolo at pumili ng limited edition virtual merch. Ayon sa concert director na si Lee Min-jun, layunin ng event na ipakita na ang musika ay walang hangganan at kayang pag-isahin ang mga tao kahit magkakalayo. Sa social media, umabot sa trending hashtags, #Hyper7VR, #MusicHasNoBorders, ang event na nagpakita ng mas malalim na epekto ng K-pop sa global youth culture. Mula global stage, balik sa tagumpay ng sariling bayan, ihahatid sa inyo ang buong detalye ni Hazel Querol. Kinilala ng National Commission for Culture and the Arts ang Talawave, isang P-pop group bilang Cultural Youth Ambassadors. Sa opisyal na pahayag ng NCCA, ang grupo ay nakatulong sa promosyon ng Pinoy pop identity sa digital platforms at international music festivals. Ang kanilang music video na Alon ng Lahi ay umabot ng 50 million views sa loob lamang ng 3 araw at ginamit bilang bahagi ng cultural campaign ng DepEd at DOT. Dagdag pa rito, inilunsad ng Department of Tourism ang kampanyang Pop Pinas, isang nationwide festival na tampok ang OPM, street fashion, traditional and viral dances na layong ipakilala sa mundo ang modernong kultura ng kabataan sa Pilipinas. Mas gusto mo ba ang tunog ng swak sa trip mo? Subukan ang Coffee Cultural Ice Brew, ang kape ng kabataang Pinoy. Available sa classic, caramel at matcha pop. Tikman ang sarap ng trending. At ngayon naman ay ating pakinggan ang isang kanta mula sa OPM Prince of Love Song, Ogie Alcacid, ang kantang Nandito Ako. Mayroon akong nais malaman, maaari bang magtanong? Alam mo bang matagal na kitang iniibig? Matagal na akong naghihintay, ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin, ngunit ganon pa man, nais kong malaman mo, ang puso kong ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya,
may nagmamahal sa'yo. Nandito ako. At balik na tayo sa Trendline FM 92.7 para sa lokal na balita na ihahatid sa inyo ni Jane Darisay. Mula Bigan City, dinagsa ng mga bisita ang kauna-unahang kusina at cultural festival na nagtatampok ng Ilocano street food at modern food art competitions. Bukod sa tradisyonal na empanada at bagnet, tampok din ang digital art-infused cooking demonstration ng mga kabataan. Ayon kay Festival Director Mario Luis Santos, layunin ng festival na ipakita sa kabataan na maaaring pagsamahin ang modern creativity at tradisyonal na kultura. Viral ang festival sa social media dahil sa TikTok challenges at livestream na umabot sa 2 million viewers sa buong mundo. At mula sa lokal na sining, tumungo naman tayo sa entablado ng aliw at sining na ihahatid sa inyo ni Hazel Querol. Pinay singer-actress Rina Velasquez trending sa global music scene matapos umabot ng 50 million views ang kanyang music video na Himig ng Mundo. Pinagsama dito ang EDM beats at traditional na Filipino instruments gaya ng kulintang at bandurya. Dagdag pa rito, ginamit ang cultural fusion choreography na nagpapakita ng Pinoy dance tradition sa modern stage. Samantala, sa mundo ng palakasan, patuloy ang pag-angat ng kabataang Pinoy. Ihahatid sa inyo ng buong detalye ni Jonathan Gamon. Ang esports team na Philippine Baylor Hawks ay opisyal na pasok sa World Cyber Cup Finals matapos talunin ang Japan sa isang intense best-of-5 match. Ayon sa team coach, ito ay hindi lang laro. Ito ay representasyon ng kultura ng kabataan at ng kanilang kakayahan sa digital arena. Sa social media, nag-viral ang kanilang iconic celebration dance na Hawak ang Tagumpay na ginaya sa buong mundo ng fan communities. Patuloy na lumalakas ang esports bilang bahagi ng kulturang popular ng kabataan sa Pilipinas at sa buong Asia. Sa Pop Culture Spotlight, trending sa global meme pages ang Pinoy Classroom Skit Challenge kung saan ginagaya ng foreign bloggers ang quirky Filipino classroom scenarios tulad ng Mom Sir moments at student-teacher banter. Ito ang patunay kung paano naka-impluwensya ang simpleng kultura ng kabataan sa online global community. Maraming salamat sa pakikinig ngayong araw. Ako ang inyong kabalitaan na si Martin Bangasan. At ako naman si Jennifer Natad. Ito ang Trendline FM 92.7, ang himpilang naglilingkod, nag-uulat at nagdiriwang ng kulturang Pilipino. Hanggang sa muli, laging tandaan, nasa radyo ang bagong uso.